Magandang umaga, Secretary Abaya. Si Connie Season po ito. Hi, Connie. Magandang umaga. Magandang umaga rin sa ating mga kababayan. Opo, makikibalita lang ho kami, no? Kasi yung tumirik na tren, bandang alas 5 ho ng hapon sa pagitan naman ng Bonnie Avenue at Shaw Boulevard Station dahil daw po nawalan ng power supply. Bakit ho kaya nagkakaganon? Ano ho bang na-update natin dyan? Well, first of all, no, alas 5 na 5:50 ng umaga yun, hindi hapon. Second, nung kinuha nga yung balita, ang report po sa akin ay sa ATP system nito, no? Hindi yung power supply. Wala namang nababanggit pa dahil tinanong ko kaagad, ano bang cost nito? Dahil ang kadalasan dyan ay dahil maraming electronic equipment at dahil matanda na po yung sistema na kailangan ng upgrading. Minsan, parang katulad ng computer, mere resetting the system ay naayos na. Kaya makikita nyo, hindi ganong katagalan o malaking aberya na oras-oras ang hintay. Minsan niya, ilang minuto lang ay tumatakbo. So, minsan yung resetting lang of the electronic system po ang nagiging solution sa mga ganyang maliliit na aberya po. Opo, pero talagang parang sunod-sunod ho ang mga aberya sa MRT, sir. Ano ho ba ang ginagawa ng inyong tanggapan para tuloy-tuloy na maayos na ho? Kasi yung MTR Hong Kong, di ba, unsatisfactory rin ang kanila pong naging rating. Marami na ho tayong na-experience in the past na nadidiskaril pa yung mismong tracks, ano? So, ito ho mga ito, syempre, nagkakaroon ho ng pangamba yung mga mananakay dahil Christmas rush pa naman ho, marami ho talagang sumasakay at inaasahang sasakay pa dyan. Yeah. Well, una-una, Connie, no, malinaw sa aming policies and procedures na hindi po dapat patakbuhin yung tren kapag yung kaligtasan ng ating mga pasahero ay alanganin. So, kung may magsabi man na galing sa operations ng MRT3 at i-recommenda sa amin na itigil ang tren dahil kaligtasan ay at risk. So, maski batikusin po tayo, papatigil ho natin ang tren. But definitely, pag nakita nyo yung tren tumatakbo, ay ligtas po yan. At may ilang safety measures po tayong at policies na in-employ para siguraduhin patuloy na ligtas. Pero regarding upgrading and rehab, kasama po ng Kongreso ay mahigit 2 bilyon ang nakalaan sa 2015 para gawin na finally yung necessary rehab and upgrading na dapat sana years ago ay ginawa pero napabayaan one way or another. At bahagi ng supplementary budget, 1 bilyon ho yun. So at least gumagalaw po ang ating pamahalaan para i-address po ito. So, maasahan din ho natin na pati ho yung, of course, yung escalator na poor din in rating, lahat ho nung pasilidad ng MRT natin ngayon ay kasama ho doon na marirehabilitate doon po sa 2 billion. Yes, ma'am. Ito po yung conveyances, ito yung elevators and escalators. Pati tracks. Kasama po yan. Opo, in fact, unang-una yung tracks at inumpisa na ho namin yan. Halos patapos na kami sa post-qualification sa track replacement. In fact, yung draft report ng MTR Hong Kong, 1.2 kilometers ang nire-recommend nila. Ang ilalagay po natin ay close to 6 kilometers na kakailangan nating palitan yung tracks. At yung pong pinakamahalaga na unahin, both the replacement of rail at saka po yung upgrading ng signaling system. Dahil 15-year-old na ito, and siguro kung may kopya ka ng report ay nakalagay dyan, obsolete na tong sistema na ito. So dapat sana 5 years ago ay napalitan ito hanggang naabutan ko na po. So at least nandito kami para i-address ang obsolescence of system. Tsaka may mga bagong bagon ho, ano? 2015 ba ang dating nito, sir? Yes, ma'am. Yung unang prototype ay darating sa Agosto, 1 month para siguraduhin na up to specs at tatakbo sa sistema. Thereafter, 3 to 4 a month po ang darating po. Alright. Good luck, sir. Sana maging tuloy-tuloy na nga itong rehabilitation natin dyan. Maraming salamat, DOTC Secretary June Abaya. Salamat, Connie. Salamat sa pagkakataon.